Okay, tara, pag-usapan natin to. Titingnan natin kung paano ang isang aminin na natin medyo kakatawang numero mula sa isang survey ay nagbubukas pala ng isang mas malaking kwento. Isang kwento tungkol sa politika at kung paano ba tayo mag-isip bilang isang bayan. Alam nyo, yung pinagbabatayan nating analysis, dito mismo nagsimula. Isang napaka-interesanting quote na nagsasabing may mga kasinungalingan daw na madaling paniwalaan hindi dahil totoo, kundi dahil mas madali, mas komportable, mas hindi kailangang mag-isip. At ito na nga, ito yung numerong nasa sentro ng lahat. Isang di umano'y trust rating para kay Pangulong Marcos na negative 3% na biglang nag-viral online. Sa ulang tingin pa lang, iisipin mo, teka, negative 3%? Paano nangyari yun? Talagang kaduda-duda, di ba? So paano nga ba? Paanong kumalat ang isang bagay na parang ang hirap paniwalaan? Ayon dito sa analysis, ang sagot medyo komplikado. Hindi lang daw to dahil madali tayong maniwala. Ang mas malalim na dahilan daw ay dahil ito yung gusto nating paniwalaan. Okay, sige. Unahin nating himayin yung survey mismo. Kasi ayon sa source natin, sa simula pa lang, katawa-tawa na raw talaga ito at walang matibay na pinanghahawakan. At dito papasok yung konsepto ng emosyonal na naratibo. Kumbaga, yung Peking survey daw naging successful kasi sakto ito sa kwentong gustong marinig ng mga taga-suporta ng Vice Presidente. Kinumpirma nito yung nararamdaman na nila. Parang validation, kumbaga. Ngayon, lumalim pa tayo. Tingnan natin yung mismong mito o kwento na sinusuportahan ng survey na to. Ito yung ideya ng tiwala na parang hindi na kailangang pagtrabuhan. At dito na raw nagkakaroon ng paradox. Isang malaking kabalintunaan. Kasi paano raw nangyayari na ang isang opisyal na ayon sa source, walang direktang kontrol sa pera ng bayan, walang naipasang batas, walang malaking programa, madalas wala sa bansa, at may mga issue pa sa gastos ng opisina, ay siya pa rin daw ang may pinakamataas na tiwala? Parang hindi nagtutugma, di ba? Well, ang sagot daw dyan, ayon sa analysis, ay nasa branding. Ginagawang bentahe yung mga bagay na dapat kahinaan. Yung pagiging tunay na oposisyon, tahimik na manggagawa o yung pagurito ng marami, hands-on leader, na hindi naman kailangang laging nakikita para masabing nagtatrabaho. Sa pamamagitan daw ng mga ganitong label, nalulusutan yung kabalingtunaan. So, eto na yung pinaka-importante. Paano tumatayo etong buong mito na to kapag hinarap na natin sa mga totoong datos? Ano ba talaga ang sinasabi ng realidad? Kasi, ayon sa mga lehitimong survey, ibang-iba raw ang kwento. Hindi raw totoo na tuloy-tuloy at matatag ang tiwala. Ang totoo, pabago-bago raw ito. Hindi rin daw ito nationwide, kundi mas malakas lang sa ilang rehiyon, lalo na sa Mindanao. At hindi raw ito dahil sa performance, kundi dahil sa tinatawag na sympathy bumps. At itong quote na to mula sa source, sapul na sapul. Direktang tinatamaan yung ideya na okay lang kahit wala ka physically, basta malakas ang dating mo. Sinasabi rito, lalo na patungkol sa madalas na pagbiyahe ng Vice Presidente noong 2025 na hindi pwedeng ora lang ang puhunan sa pamamahala. At para mas malinaw ang contrast, habang viral yung Peking 3%, may isang totoong numero na lumabas. Noong Hunyo 2025, bumaba raw ang inflation sa 1.4%. Isang tunay na datos na may tunay na epekto sa buhay ng mga tao. Ang punto ng author dito, yung mga ganitong resulta, hindi yan sexy, hindi yan nagva-viral. Ito yung resulta ng technical at walang tigil na trabaho sa pulisiya, yung pagbaba ng presyo ng bigas, yung pag-abot sa puntong yung 30% na pinakamahirap na pamilya nakaranas pa ng negative inflation. Yan daw ang mga resultang nararamdaman sa palengke, hindi lang sa social media feed. So balik tayo sa tanong. Kung ganun, bakit nga ba kailangan pa ng isang Peking survey? Bakit kailangan gumawa ng isang mito? Ano ba talagang purpose nito? Ayon sa analysis, simple lang daw. Kailangan ng mito para matabunan yung mga totoong tagumpay sa pulisiya ng kalaban. Kailangan ng distraction para hindi mapansin yung sariling kakulangan ng konkretong resulta. At dito na pumapasok yung isang matinding description. Ginagawa raw ang isang executive office na parang performance art. Nagiging entablado na lang daw ito para sa mga hinaing at para sa maagang pangangampanya, kung saan mas importante na ang pakiramdam ng mga tao kesa sa totoong pananagutan. At lahat ng ito, dinadala tayo sa pinakapuso ng usapan, sa pinakasentro ng argumento,
Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng salitang tiwala? Sabi sa analysis, kailangan nating baguhin ang pagtingin sa tiwala. Hindi raw ito isang personality trait o isang feeling lang na naiiwan. Ang tiwala raw ay isang transaksyon, isang palitan. Nakabase ito sa responsibilidad at sa aksyon. Kaya nag-propose yung source ng isang simpleng test, parang checklist, 3 tanong lang. Una, anong mga programa ang pinamahalaan mo at nasaan ang resulta? Pangalawa, anong mga inisyatiba ang pinangunahan mo at nasaan ang ebidensya ng tagumpay? At pangatlo, anong pulisya ang naimpluwensyahan mo at nasaan ang paper trail? At yan daw ang tanong na iniiwasang sagutin ng mga gumagawa ng mito. Kasi madaling sabihin, may tiwala kami sa'yo. Pero ang mas mahalagang tanong ay, tiwala para gawin ang ano? Ano ba talaga ang specific na trabahong ipinagkakatiwala sa kanya? Sa huli, ang conclusion ng analysis ay ito. Yung Peking survey, emosyonal na episyente nga. Madali, mabilis kumalat. Pero hindi pwedeng vibes lang ang batayan ng pamamahala. Ang gobyerno ay tungkol sa mga timeline, sa mga deadline at sa mga totoong resulta at kahinatnan. At iniiwan tayo ng source sa isang napakalakas na huling tanong. Darating daw ang araw na hindi na ang tanong ay sino ba ang gusto natin o sino ang may mataas na trust rating? Ang magiging tanong na raw ay sino ba talaga ang nagpakita, pumasok sa opisina at ginawa ang trabaho? Isang tanong ng persepsyon laban sa panananggutan.